silya, upuan, bangko. Ilan lang yan sa mga nakasanayan nating itawag sa dati kilala lang bilang salumpwet. Ngayon tampok ang mga moderno at antigong silya sa isang exhibit na layon daw ipakita ang kaugnayan ng mga upuan sa ating kultura at kasaysayan. May report si Katrina Son. Kakaiba ang disenyo at hindi raw ginamitan ng pako. Ito ang cocoon chair ng Filipino designer na si Ann Pamintuan. Ang wooden chair namang ito ni Nico Jose, bagamat gawa sa kahoy ay komportable pa ring upuan. Ito naman ang sikat na bloom chair na dinisenyo ni Kenneth Cobonpue. Sa ganda ng pagkakagawa, nanalo pa ang upuan na ito sa isang contest sa Paris. Ilan lamang ang mga ito sa mga moderno at antigong upuan na tampok sa isang exhibit. Tinatawag ang upuan na ito na butaka. Bawat bahay daw sa probinsya nun ay may ganitong klase ng upuan. Dalawa raw kasi ang purpose nito. Una, pwede mo nga itong gawing higaan dahil kung nakikita nyo, kurbada yung likod. At pwede kang humiga. Itataas mo lamang raw yung paa mo ng ganito. At pangalawa naman, ginagamit naman ito sa panganganak. Itataas lamang ang magkabilang paa dito, pupwesto dito ang kumadrona para mas mapabilis ang panganganak. Nariyan din ang tumba-tumba o kilala bilang rocking chair. Karaniwang ginagamit ito ng mga matatanda na nagsisiesta. May mga upuan din na tila na paglipasan na ng panahon gaya na lang ng batibot. Karaniwan daw na ginagamit ito noon sa mga kainan. Nauso rin daw noon ang side chair na katulad nito. Bagamat pangkaraniwang nakikita ang mga salumpwit o upuan, tumatayo ring simbolo daw ng estado sa buhay ng mga Pilipino. This would be the chair of a very rich man. In fact, because, carving this would take a long time. Ang upuan namang ito na mataas ang sandalan, karaniwang gamit daw ng may mataas na katungkulan. Gaya na lang ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ito raw ang inuupuan tuwing bumibisita siya noon sa Universidad ng Pilipinas. Kung simple naman ang upuan at walang mga disenyo, ito raw ang upuan ng mga pangkaraniwang tao. Ang iba't ibang disenyo ng upuan, sinasalamin hindi lamang ang talento ng mga Pilipino, kundi pati na ang mayamang kultura at kasaysayan sa likod ng mga ito. It has two purposes, not just understanding our culture, but also shows the kind of talent that the Filipinos have, the creativity of Filipinos, and more importantly, from the historic past of the different kinds of chairs we had before, now we have these chairs which are being produced by our most creative minds. Katrina Son, GMA News.